Okay? Ang pag-uusapan po natin ay fulfill your purpose in life. Kapatid, we need to understand the very purpose of God in our life. In your life, kapatid. Okay? So, basahin po natin yung text na atin po pagbubulay-bulayan. Mababasa po natin sa Mateo chapter 5, verse 13 to 16. Ito po ang nasasaad sa Ang Salita ng Diyos version. Kaya nga sabi doon, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Verse 14, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitatago. Verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Verse 16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papupurihan nila ang inyong amang nasa langit. Ang sabi po doon sa verse 16 ng English version, New International Version, sabi niya dito, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pinagpala ang banal na salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming Diyos, aming banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito, sa muling pagkakataon na naman na kami ay makasamba sa iyo. Salamat sa pagkakataon, pribilehyo, na kami ay makalapit sa iyong mahabaging trono, Panginoon. Lord, I declare, i-bless mo ang mensaheng aming pong pagsalusaluhan, i-bless mo ang bawat isang nanonood, makikinig. Sa pangalan na Jesus, I declare, sila ay mapagpala sa mensahe mong ito. Salamat, Panginoon, I declare victory sa gawain ito. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Fulfill your purpose in life. Yan ang ating pong pag-uusapan, mga minamahal kapatid sa Panginoon. Do you live your life according to the purpose He created and called you, kapatid? Isinasagawa mo ba ang iyong buhay ayon sa layuning nilikha ng Diyos para sa iyo? Tandaan po natin, God is a God of purpose. He created us dahil mayroon siyang dakilang layunin para po sa ating pong buhay. Okay? Ang isang upuan, hindi po yan nilikha na parang tignan lang kung gaano kaganda. Kundi ang purpose niyang upuan na nilikha ay talagang upuan. Okay? Kaya nga, tayo po nilikha ng Panginoon, kapatid, may purpose siya sa atin. At ito po ngayon, mauunawaan natin kung ano yung purpose ng Diyos sa atin. God works all things, including your life, according to His purposes. Ang sabi ni Haring David sa Psalms chapter 57 verse 2, I cry out to God Most High, sabi niya, to God who fulfills His purpose for me. Sabi po ni Haring David, each one must discover the purpose of God for you. In our life, kapatid, sa mga buhay po natin. Kaya nga, tandaan po natin, the greatest strategy in a man's life is not a horrible death, but missing his life purpose, kapatid. Ang pinakadakilang trahedya sa buhay ng isang tao ay hindi ang kamatayan, kundi ang hindi magamit ang buhay sa dapat na layunin po nito. Okay? Kaya nga ang sabi ni Haring Solomon sa mga Ngaral chapter 3 verse 11 to 15, ano ang sabi po doon? Sabi niya,
Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos, mula sa pasimula hanggang sa wakas. Verse 12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag. Wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Verse 15, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na nung una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Kapatid, mahalaga na maunawaan po natin ang sinasabi po ni Haring Solomon. Okay? Kaya nga ang sabi sa Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Okay? Kaya nga, ang sabi pa ni Haring Solomon sa mga ngaral chapter 12, verse 13 and 14, sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya kapatid, alam lahat ng Panginoon. He is all-knowing God. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, sabi nga, ignorance of life's purpose will mean distraction. Ang pagiging ignorante sa layunin ng buhay ay mangangahulugan ng pagkawasak o pagkasira ng buhay. Kaya may mga pariwara ang buhay. Nagiging palasak. Ang buhay parang suntok sa hangin. Kasi hindi nila alam ang purpose nila. Kaya kapatid, tandaan po natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan po natin, dapat, we should live in love. Learn the plans and purpose of God in your life, kapatid. At bago man tayo mag-submit ng buhay dito sa mundong ito, makapag-iwan tayo ng legacy. Hindi pa naman po ngayon. Kasi bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Satisfying life. Long life. 120 years na sinabi ng Genesis chapter 6 verse 3. Kaya ang dapat lang gawin natin, kapatid, be the salt and light of this world. Maging ilaw po tayo, maging asin po tayo sa mundong ito. When we are joined to Christ, we were connected to the source of life, of light, no other than Jesus Christ. Siyempre, source din po ng life natin si Jesus. Source din po natin ng liwanag. Okay? So, ang command ni Jesus sa mga disciple, to brighten their light, so as to fulfill their purpose. Ganon din po sinasabi sa atin ng Panginoon. Brighten our light. Pagliwanagin natin ang ating pong ilaw. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang sabi doon sa verse 16, sabi niya, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papupurihan nila ang inyong Ama na nasa langit. Praise God. Dalangin ko na ikaw, kapatid, ay kabahagi po dito. Okay? At kung ikaw man ay ginagamit ng Panginoon na nagiging liwanag na, mas lalo ka pang gamitin ng Panginoon for His glory. Kapatid, for you to know your purpose in life, okay, mahalaga na makinig tayo
ng salita ng Panginoon. Listen to the precious word of the Lord. Study and meditate on it. Sabi ng Panginoon kay Joshua, upang ikaw ay sumagana at magtagumpay. Because His word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Sabi ni Haring David sa Psalms 119 verse 105. Kapatid, ito po ang tandaan mo. Ito po ang tandaan mo, kapatid. Hindi mo man mailawan ang buong kagubatan, pero maiilawan mo ang dinaraanan mo. At maging ang mga nakatingin at mga sumusunod sa iyo. Kaya maging asin at ilaw tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating paligid, sa pamamagitan ng salita at gawa po natin. Okay? Be a blessing. Be a good influencer, kapatid. Be a living testimony. Dapat tayo na ang New Living Translation sa ating pong henerasyon ngayon. Kaya mahalaga po sa atin, renew our mind. Do not copy the pattern of this world. Living according to God's word. Yan ang maganda po sa atin. Mabuhay tayo sa pananampalataya, mabuhay tayo ayon sa salita at kalooban sa pamamaraan na gusto sa atin ng ating pong Panginoon. Let us fulfill, kapatid, our purpose. Serve the Lord sa abot ng ating makakaya. O hihigitan pa natin, giving our best to our good and great shepherd, no other than Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kapatid, tandaan po natin, ikaw man ay teacher, engineer, doctor, businessman, businesswoman, politician, lawyer, scientist, maging sino ka man, kapatid, saan ka man, serve God. Hindi lang po ang mga pastor, bishop, apostol ang naglilingkod kay Lord. We can serve the Lord with gladness. Tandaan po natin, kapatid, serving the Lord is the greatest privilege, the greatest honor, and greatest opportunity na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon. We don't serve for our own purpose, for our own plan, but we can serve for God's purpose and His plan for us. Na tayo ay maging liwanag sa sanlibutang ito. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, hindi lang tayo nagtatrabaho, kumakain, umiinom, at nagsasaya. Dapat alamin natin ang ating identity at purpose, yung layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon po, ang ating pong bibigyang pansin, how to fulfill your purpose in life. How to fulfill our purpose in life, kapatid. Unang puntos, live to be the salt and light of this world. Okay? Mamuhay tayo na maging asin at ilaw sa mundong ito. Kaya sabihin mo, kapatid, mag-comment ka, ako ay magiging asin at ilaw sa aking tahanan, sa aking mga kaibigan. In Jesus' name. Hallelujah. Kaya nga, kapatid, be the salt and be the light sa ating pong paligid. Saan man tayo, ano man ating ginagawa. Be the salt and light. Ang sabi ng verse 13 and 14, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Verse 14, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ang makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol
na hindi maitatago. Kaya kapatid, anumang klaseng buhay na ating pong pinapamuhay, kahit anong gawin po natin, hindi po natin maitatago yan. Magre-reflect at magre-reflect yan. Pero salamat kapatid, naniniwala ko na ikaw na nakikinig ngayon, okay? Ikaw ay asin at ilaw sa mundong ito. Okay? Kaya ikaw ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! Kaya nga, ang layunin sa atin ng Panginoon, dapat tayo maging asin at ilaw. We must be the salt and light of this world. Let our light shines. Hallelujah! Our light comes from our connection to Jesus. Yan ang mahalaga sa atin, kapatid. Our light comes from our connection to Jesus. Yung ating connection sa Panginoon. We need Jesus to fulfill our purpose in life. Sapagkat ang sabi ng John chapter 15 verse 5, without Jesus, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon na sasama at magbaback up sa atin. Kasi may limitasyon tayo eh. We admit. May limitasyon po tayo. Kaya kapatid, pangalagaan po natin ang ating personal na relasyon sa ating pong Panginoon. Read the Word of God daily. Meditate. Study. Pray. Yan po ang napakalaga kapatid. At syempre, ang purpose din sa atin ng Panginoon, hindi lang basahin ang salita ng Panginoon, alamin, mag-meditate, pag-aralan, manalangin, kundi dapat maging witness din po tayo. Okay? Kumilos din po tayo. Tumayo din tayo. Lumabas din po tayo para ibahagi ang salita ng Panginoon. To be the salt and light of this world, we need God's presence to be with us. Kailangan po natin, kapatid, ang presensya ng Panginoon. Hindi po natin kaya kung tayo lang. Yung lakas lang natin, karunungan lang natin. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Ang kasi ng banal na Espiritu. Yung anointing na Kanyang ipapadaloy sa iyo at sa atin lahat. Praise God. Kaya nga, our presence is the presence of Jesus in this world. Kaya dapat lang na nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang glory ng Panginoon. Na porket wala ka lang trabaho ngayon, malungkot ka na. Na porket wala ka lang pera na hawak ngayon, malungkot ka na. Kapatid, choose to rejoice. In everything, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Kahit na nakakulong si Apostol Pablo, pero sinasabi niya, rejoice always. I say it again, rejoice. Hallelujah. Kaya kapatid, dapat lang na makita ang glory ng Panginoon sa ating pong buhay. Paano nangyayari yon? Maganda mapanatili natin ang ating ugnayan sa ating pong Panginoon. Tandaan po natin, if the light is absent, i-check po natin kung gaano ito katotoo sa ating buhay. Evaluate yourself, kapatid. Tingnan natin yung ating sarili. Nakikita ba ang presence ng Diyos sa ating buhay? If not, what's wrong? Ano yung pwede kong baguhin? Hingin natin kay Lord ng wisdom kung ano yung dapat natin gawin. Okay? Sapagkat ang tulong ng Diyos ay sapat sa mga lumalapit na nananampalataya sa Kanya. So if the light is dim or totally dark, check your connection to Jesus. I-check po natin, kapatid. Ito lang ang aking advice ngayon sa inyo, kapatid. Araw-araw dapat mayroon kang fresh encounter with God. Have personal encounter with God. Fellowship with God every day. Kailangan po natin yan, kapatid. Pangalawang puntos, how to fulfill our purpose in life. Pangalawa, let your light shine by your good deeds. Yan.
Makikita po natin doon sa verse 16. Ang sabi doon sa verse 16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papupurihan nila ang inyong amang nasa langit. Praise God. Ang sabi doon sa English, sabi, let your light shine before others, that they may see your good deeds. Yan, kapatid. Ang bunga ng ating relasyon sa Panginoon ay dapat nagbubunga ng mabubuting gawa. Yes, kapatid. Yan ang nakikita. Ang tunay na pag-ibig natin sa Panginoon ay ipinapakita natin ito sa ating kapwa. Sa ating po Panginoon, siyempre sa paglilingkod sa Kanya. Para magawa natin ang Kanyang kalooban. Hindi lang sa ating kapwa, kundi pati sa ating mga kaaway. Kaya maliwanag po yan, no? Okay? Ang tunay na pag-ibig natin sa Panginoon ay ipinapakita natin ito sa ating kapwa. Hindi lang sa ating kapwa, kundi pati sa ating mga kaaway o yung mga umaaway sa atin na nagkakaroon ng inggit minsan. O may galit sila sa atin na hindi naman natin alam. Pero magpatawad po tayo, kapatid. Okay? Sapagkat kung tayo ay nagpapatawad, pinapagaling natin ating sarili, nagpapalaya tayo. Okay? Sapagkat sinabi ng kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay? Ano ang pinakadakilang utos sa atin ng Panginoon? Mahalin natin ang Panginoon ng buong, ng higit sa lahat. At mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yes, kapatid. Sa ating paggawa ng mabuti, dito po natitest or dito natin maipapakita ang ating pananalig sa Panginoon. Ano ang sabi po ni Apostol Santiago? Sa Santiago chapter 2, verse 14 to 17, ang sabi niya, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganung uri ng pananampalataya? Verse 15, halimbawa, sabi ni Apostol Santiago, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Okay? So maliwanag po ito, kapatid, na sinasabi ni Apostol Santiago. Faith without action is dead. Okay? So makikita din po natin sa isang kwento doon sa Mateo chapter 26 verse 7 to 13. Okay? May isang babaeng may dalang sisidang alabastro. Napakamahal po ito, napabango. Ibinuhos niya po ito sa ulo ni Jesus. Nakita po ito ng mga alagad at nagalit sila. Ang sabi ng mga alagad, inaaksaya niya lang ang pabango, sabi nila. Nag-usap-usap sila na sana ipagbili na lang para may maibigay sa mga mahihirap. Alam ni Jesus yung kanilang pinag-uusap-usapan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, bakit ninyo minamasama ang kanyang ginagawa? Isang magandang bagay ang ginawa niyang ito sa akin at ito'y hindi malilimutan kahit kailan, sabi ng Panginoon. Sapagkat ito'y paghahanda para sa aking paghahandog ng aking sarili sa ating Ama, sabi po niya. Okay, kaya kapatid, makikita natin dito, kahit na minsan pinipintasan ka sa mga mabubuting bagay na ginagawa mo, magpatuloy ka lang, kapatid. Huwag kang magsawa. God knows your heart and motives sa iyong ginagawang pagtulong. Okay?
Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9 and 10, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Take note po take note po natin. Sabi niya doon, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya bago mo daw tulungan ang iba, yung mga kapanalig mo muna ang iyong tutulungan. Okay? So maliwanag po dito, we are expected to do good works. Okay? We are to do good deeds as Jesus did. Kaya kapatid. Kaya nga, light is also shed through encouraging and truthful words. Okay? Yung mga halos hindi na nakapag-isip ng tama dahil sa dami ng problema, alalahanin, nababagabag, through our word of encouragement sa kanila, ay sila ay naliliwanagan, kapatid, sa pamamagitan ng ating pong buhay. Kaya be a vessel of His light, of God's light, kapatid. Okay? Magi-encourager tayo. Ituro natin ang tama. Okay? We could give both good deeds and words when we truly love God's people. Okay? Hindi lang tayo nakakagawa ng mabuti at nakakapag-encourage tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? Nalilift up ang mga nanghihina. Okay? Purihin ang Panginoon. Kaya nga, the purpose of our life is to love God's people. Other people. Okay? Hindi lang yung nagmamahal sa atin, ang mamahalin natin lahat. Huwag tayong magtangi, kapatid. Pangatlong puntos na pag-aralan natin, how to fulfill our purpose in life. Pangatlo, live to glorify our Father in heaven. Sabi doon sa verse 16c. Okay? Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papupurihan nila ang inyong amang nasa langit. Ay, excuse me. Okay? Kaya ang sabi doon sa English version, sabi niya, let your light shine before others so they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan po yung pangatlo natin. Live to glorify our Father in heaven. Okay? So, the purpose of Jesus' life on earth was to glorify our Father in heaven. Okay? Why we are here in this world? Kung tatanungin niyo po ako, o tinatanong niyo rin sa iyong sarili, why we are here in this world? May purpose. May layunin po sa atin ng Panginoon. God created us for His glory. Okay? Hindi sa ibang mga nilikha ng Panginoon, kundi ang mga anak ng Diyos at tayong mga tao na nilikha ng Panginoon. God created us for His glory. Magaganda man ang mga tanawin, mga nakikita natin, mga dagat, mga bundok. Pero iba ka, kapatid, na nilikha ng Panginoon because you are special in the sight of the Lord. You are the apple of the eye ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So God created us for His glory. Ano ang sabi ni Isaiah? Sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Yan, kapatid. Kaya tayo bilang mga anak ng Panginoon, bilang mananampalataya, wala tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Tandaan po natin,
God created us. God chose us. God called us for His glory. So gawin natin ang purpose sa atin ng Panginoon. Paglingkuran po natin siya. Praise God. Hallelujah. Okay? Let us do everything for the glory of God, kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Isaiah 43 verse 7. Ang sabi din ni Apostol Pablo, Colossians chapter 3 verse 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord, praise God, as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, gawin daw po natin ito. Gawin daw natin lahat. Parang sa Panginoon tayo naglilingkod. May nakakakita man o wala. Okay? Ano man ang trabahong pinapasukan mo, kay saan ka man nagtatrabaho, okay, gawin mo yung pinaka-the best mo. Hindi para sa boss mo, kundi para sa Panginoon. Okay? Whatever accomplishments we have, kaya anuman ang mga narating natin, natapos natin, recognize God and acknowledge Him always. Hallelujah. Okay? You glorify God when you praise Him, when you obey Him, seek the good for others, give generously, because God loves a cheerful giver. Kaya maliwanag po yan, kapatid. Glorify also with your body, because our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya panatilihin natin ang ating sexual purity, kapatid. Iwasan natin mamuhay sa sexual immorality or fornication. Nagsasama na walang kasal, hindi kasal. Yan po ang tawag natin ay fornication. Kaya kapatid, kung ikaw man ay ito, pwede pang mabago. Pwedeng ayusin. Okay? Kapag tayo ay nanalangin, tandaan natin, nag-glorify din po si Jesus. Okay? Ang sabi ng John chapter 14 verse 13, whatever you ask in my name, I will do it so that the Father may be glorified in the Son. To pray in Jesus' name is to align our prayers and desires with God's purposes. Hallelujah! So, nag-glorify ang Diyos kapag nakakapag-produce din po tayo ng spiritual fruit. Nakakapag-akay po tayo ng kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, isang tao lang ang maakay natin ang tumanggap sa Panginoon. Laksa-laksang anghel ang nagpupuri sa kalangitan dahil sa isang taong naligtas. Okay? Kaya kapatid, tularan po natin si Jesus. Ang pinaka-main na purpose niya ay, sabi ng Biblia, sabi niya, ang pagkain niya ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. So, our good deeds must be done not for us and the people around us, but mainly for the purpose of giving glory to the Father. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Okay? So, kapatid, be careful of taking the glory of yourself. Give the glory to our Father in heaven. Sa Kanya lahat ng credit. Kapag tayo pinasalamatan, in-appreciate sa ating ginagawang paglilingkod, ginawang kabutihan, i-appreciate din natin sila. But, don't forget to give the glory to our Heavenly Father. Balik natin ang papuri, pasasalamat,
sa ating pong Panginoon. So bilang pawakas, the purpose of our lives is to love God and to love His people. This is the greatest commandment sa atin ng Panginoon. As we live to be the salt and light of this world, through our good deeds, as we glorify our Heavenly Father, be disciplined, kapatid. Disiplinahan natin ating sarili. Wala na ang mga bisyo na nagpapahirap sa atin. Ang pwedeng maging bisyo na lang natin, kumain, magmisyon, gawin ang kalooban ng Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay sa ating lust of the flesh, lust of the eye. Kundi nabubuhay tayo giving glory to our Heavenly Father. Okay? At pagdating ng time, pagharap natin sa ating pong Panginoon, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Come and share your master's happiness. Kapatid, napakasarap pakinggan ang mga katagang ito. Okay? Magaling. Isa kang mabuti at tapat na alipin. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Kapatid, kung sasabihin sa iyo ito ng Panginoon, napakasarap po, kapatid. Magiging fulfilled lang ang buhay kapag nagawa natin ang purpose ng Diyos sa atin. Gawin po natin ng may pagmamahal, may pagtitiwala, pananampalataya at pagtatapat. At tiyak, mayroon tayong reward na matatanggap mula sa ating pong Panginoon. Praise the Lord! Kung may blessing tayo na pinagkakaloob sa atin dito sa lupa, purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang sabi naman niya sa kanyang salita, napaparangalan ang Ama kapag tayo ay sumasagana, nagtatagumpay at pinagpapala. Praise God. Kaya parangalan natin ang Diyos sa lahat na ating ginagawa. Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 14, verse 7 and 8, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya maliwanag po yan, sinabi ni Apostol Pablo, okay? Sa Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah! May purpose ang Diyos sa atin. Kaya lahat tayong binuhay niya, lahat tayong binago niya, gawin natin at tapusin natin ang ating assignment na pinapagawa niya sa atin. Serve God wholeheartedly, kapatid, joyfully, buong puso at buong galak na gagawin ang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tiyak tatanggap tayo ng gantimpala mula sa ating Panginoon kung hindi tayo magsasawa. Kapatid, keep the fire in your heart. Live to fulfill your purpose in life with the Lord. Ang challenge po sa atin ay magsibulang mabuhay para sa Panginoon. At ipagpatuloy natin with excellence ang ating nasimulan para sa Panginoon. Glory to God po. Sa Diyos ang papuri. God bless you, kapatid. I hope na kayo ay napagpala sa minsaheng ito. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin. Father God, we give praise to your name, Lord. Thank you, Lord, for your wonderful words today, Lord, na nahayag. Thank you, Lord, because your plans for us is to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a better future. In Jesus' name. Father, we submit to you our spirit, soul, and body and put them under your authority.
in Jesus' mighty name. Help us, Lord, to be the salt and light of this world. To our family, to our friends, to our jobs, to our business, and all around us. Help us, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, i-guide at i-lead mo kami para kami ay makapamuhay sa iyong banal na kalooban, sa iyong banal na salita, at sa paraan na gusto mong gawin namin in the name of Jesus. Para ma-fulfill namin, Lord, ang divine purpose mo or divine assignment mo sa aming pong mga buhay in the name of Jesus. Father, cover us with your precious blood. We thank you for the protection, provision, promotion, peace, healing, increase, favor in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang karangalan, kalwalhatian, kapurihan ay sa iyo lamang. In the name of Jesus. Amen.